Guys, power, grabe. Iba pala pag na-achieve mo na yung isa sa mga dreams mo. Iba yung pakiramdam, yung happiness mo. So hindi na siya luho para sa akin kasi bahain sa lugar namin, kailangan ko talaga ng malaking sasakyan. So tingnan nyo guys, tingnan nyo mabuti, di ba? Ang tangkad-tangkad namin. Malaking tulong sa akin yung sasakyan na to. Nakahatid ko yung anak ko kahit baha sa lugar namin. Nakakadaan ako. Yung sedan hindi makadaan, pero ito nakakadaan. So kaya kung kayo may pangarap po kayo, so isa si Live Good sa pwedeng makatulong sa inyo. So alam ko hindi material na bagay ang magpapasaya sa atin, hindi pera, pero yung nagagawa ng material sa pamilya mo, like mahatid mo yung anak mo kahit baha, kung may magulang ka pa, papapasyalan mo, di ba? So yun yung happiness na idudulot ng material. Kung may sakit yung kapatid mo, tatay mo, kahit pa paano may maabot ka, kaysa yung pag walang-wala ka, ang tanging may tutulong mo lamang ay yakap. Huwag kang mag-alala kapatid, ipagdarasal kita. Okay sana yon kung may kasamang abot kahit konti, pero hindi naman natin sinabing nangangarap tayo para lang sa kanila. Siyempre happiness mo yun nung nakatulong ka. Tsaka number one priority mo siyempre pamilya mo. Kung may anak ka, mabibigay mo yung mga gusto niya. So habang malakas ka, gawin mo na, kasi maraming tao ngayon may sakit, ang pinapangarap lang gumaling. At pag gumaling, magtatrabaho daw, magsusumikap, bibigyan ng kabuluhan yung buhay. So ikaw wala kang sakit, nasa iyo na lahat ng pinapangarap nung may sakit. Bakit hindi mo gawin yung mga pangarap nung may sakit? Gumaling at magtrabaho. Ikaw magaling ka, wala ka sakit, trabahuin mo, mangarap ka. So huwag kang matatapos lamang sa ordinaryong manggagawa na maliit kumita. Tatandaan mo, yung pinagtatrabaho mo, negosyante yan. Yung pinagtatrabaho mo, kumikita yan, yung mayaman yan. Bakit sila? Pare-pareho naman tayong anak ng Diyos. Pare-pareho tayong merong 24 hours a day. Bakit sila yung mayaman? Meron silang ginawa na hindi natin ginagawa siguro. So ngayon, dahil wala naman tayong malaking kapital, sila meron, pero hindi lahat ng mga umasenso ay nagsimula sa malaking kapital. Marami dyan galing sa hirap. Pero kung ikaw, may kakayahan ka para umasenso, ibig sabihin, mayroon kang chance, may opportunity ka, huwag mo na sayangin. Yung oras, lumilipas. Ang gawin mo, trabahuhin mo na. Kung sa Live Good yan, huwag kang umasa sa spillover. Kasi wala kang control doon kung kailan babagsak at kung mabilis ba sila mag-invite, kung marami ba silang nare-repair. Nakadepende ka sa kanila. So kailangan wag mong ididepende sa ibang tao yung pangarap mo. Kung ikaw may pangarap, wag mo nang hintayin yung spillover. So kumuha ka ng invite mo, at least dalawa. Tapos yung dalawa na yan, turuan nung kumuha rin ng dalawa. Tapos yung ganun din gagawin ng mga tao sa ilalim. Kukuha rin ng taga-tagalawa, mabubuo yung matrix mo sa loob lamang ng mga ilang buwan. Mapupuno yung matrix mo. Maniwala ka sa akin. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na. Huwag kang umasa sa spillover, huwag kang umasa sa upline mo. At kung meron kang gustong matutunan, trabahuhin mo, aralin mo na siya ngayon pa lang. Kasi wala kang ituturo pag wala kang alam. Ayun, yun yung pananaw ko. Ako, hindi ko naman pinagmamalaki. Nung sumali ako dito, hindi ako humihingi ng tulong doon sa upline ko. Yung nag-invite sa akin. Shoutout kay Kuya Noel. Maraming salamat. Hindi ko siya ginagambala. Hindi ko naman sinasabi to para huwag kayong magtanong, ha? Kaya ako sinasabi yan, iba kasi yung ginawa ko. Nagkaroon ako ng initiative para aralin sa dashboard, sa mga YouTube. Marami naman nagpo-post doon muna ako nagsimula. Hindi muna ako umasa sa tanong-tanong. Kasi masasagot naman lahat yan kung babasahin mo yung dashboard. Punta ka doon sa dashboard mo, click mo yung pay plan. No, nandun na po in written yung compensation plan.
nandun na lahat. 6 ways to earn, nandun lahat. Basahin mo lang. Pag meron kang hindi naintindihan, manood ka sa video. Pag talagang confused ka, tsaka ka na magtanong. Mga apply mo, matulungin yan. Ang suggest ko lang, mas maganda kung aralin mo na siya umpisa pa lang. Kasi, habang inaaral mo siya, araw-araw inaaral mo, madami kang natututunan na pwede mong ituro sa mga tao mo. Minsan busy sa upline, hindi mo na siya magambala, sobrang busy. Minsan yung message mo inaabot na ng ilang oras bago niya mabasa. So ang gawin mo, di gumawa ka na ng sarili mong learning. Tapos ikaw na magturo sa tao mo. So yun yung suggestion ko ha. Ang suggestion ko lang, mas maganda kung marami kang alam. Di ba? Hindi yung inihintay mo pang dumating yung question bago mo aralin. Bago dumating yung mga question ng leader mo, at least naaral mo na. Para kumbaga sa gera, ready ka, may bala ka. So, yun yung suggestion ko. At least one step ahead man lang ako sa kanila. Para mayroon akong may contribute sa success nila. So, yun yung mindset ko. So, parang mga teacher, hindi naman ang teacher hindi pwedeng magturo hanggat hindi nag-aaral. So, ikaw, as a leader, kung gusto mong yumaman sa MLM, isa kang teacher dito, magtuturo ka. Walang yumaman dito na nakadepende lagi sa upline. Wala talaga. Ang lahat ng umasenso sa negosyo to, as in yung yumaman talaga. Hindi yung kumikita lamang, ha? Yung talagang yumaman. Halos nakuha mo na lahat ng pangarap mo, sasakyan, bahay at lupa, properties na mga gusto mo. Nandun po yan sa mga taong independent. Sila po yun. Yung unang-unang natututo, sila yung unang-unang nagme-mentor sa mga tao nila. Sila yung unang natututong mag-present ng negosyo. High school graduate lang po ako, pero naiintindihan ko naman siya. Kasi binigyan ko siya ng oras. Kasi kung babasahin mo, pakikinggan mo, panonorin mo, seryoso ka matutunan, walang imposible. Hindi mo kailangan ng sobrang talino rito sa negosyo to. Okay, kailangan mo lang, bigyan mo ng oras, panoorin mo, aralin mo, basahin mo. Yun lang naman Araw-araw, may natutunan ka kahit isa lang. So, at least umuusad. Kumbaga sa school, bago magbigay ng question, di ba, learning muna, nag-aaral muna sila bago magbigay ng question yung teacher. Diba? Aralin muna nila, then magseset yung teacher ng exam o quiz, doon siya magtatanong base doon sa mga inaral. So sa negosyo to, ganun din. Huwag mong hintayin yung tanong alang hindi mo pa inaaral. Ang gawin mo, aralin mo na siya. Aralin mo ng aralin, then may mga leaders ka, mga downlines mo, pag nagtanong sa'yo, meron ka isasagot. Okay, so yun lang. So, maraming salamat. So, aralin mo yung negosyo, masterin mo yung negosyo, kasi dito ka yayaman. Minsan mo lang paghihirapan, pero habang buhay pakikinabangan ng pamilya mo. So, yun lang. God bless.